Kabanata 4,971. Old Bastard. Go to hell. Mabangis na umungol si Dustin sa kanyang kalaban. Naramdaman niya ang napakalakas na kapangyarihan na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Pagkatapos niyang isagawa ang introduction to vital energy circulation, halos kasing lakas na siya ng isang namamahala na Diyos. Ang pakikitungo sa matandang ito na nakasuot ng sako ay magiging isang cakewalk lamang para sa kanya. Ang kanyang tagumpay ay ginagarantiyahan na. Papatayin kita. Lalong uminit ang katawan ng matanda. Ang mga haligi ng itim na apoy ay bumaril sa kalangitan at sinunog ang espasyo sa paligid. Sa gitna ng nagliliyab na mainit na apoy, nakita ni Dustin ang isang maitim na karit na lumitaw sa kamay ng matanda na nagniningning na may siksik na batas ng kamatayan. Pagkatapos ay mabilis niyang nilaslas si Dustin, na nahahati ang espasyo sa dalawa. Kasabay nito, ang mga madilim na guhit ng batas ng multo ay nag-intertwined at nabuo ang isang malaking itim na dragon. Nagpakawala ito ng marahas na dagandong at sumugod papunta kay Dustin. Boom! Sinalubong ni Dustin ang rumaragasang dragon na may sariling malakas na suntok. Boom! Ang ginormous na dragon ay natangay sa lakas ng kanyang pag-atake at sumabog sa alabok. Flang! Matapos alagaan ang dragon, agad na inilipat ni Dustin ang atensyon sa itim na karit. Sinalubong din niya ito ng isang malakas na suntok. Basag! Nabasag na parang salamin ang itim na karit. Ito ay nagkapira-piraso at pagkatapos ay naging kawalan. Isang mahinang sigaw ang pinakawalan ng matanda nang maramdaman niya ang kamatayang kumakatok sa kanyang pintuan. Nagmamadaling sinubukan niyang tumakas habang naglalabas ng mabangis at nakakatakot na dagandong. Hindi niya mawari ang kapangyarihan ng kanyang kalaban. Hindi niya maintindihan kung paano madaling matalo ang isang semi-governing na Diyos na tulad niya. Kahit na sa kanyang mga kapantay, siya ay itinuring na makapangyarihan. Gayunpaman, kapag kaharap ang batang magsasaka na ito, hindi niya maiwasang maramdaman na parang isang kakarampot na langgam na nakatingin sa isang higanti. Brat, sino ka ba? Ikaw ay hindi katumbas ng isang mababang miyembro ng Sea of Chaos. Isa akong reclusive elder ng Underworld. Kung papatayin mo ako, gagawin mong kaaway mo ang buong Underworld. Nililigawan mo si kamatayan. Nagpanik ang matanda. Alam ko na galing ka sa Underworld. Ngunit hindi mahalaga kung sino ka. Kailangan mong bayaran ang halaga ng pananakit sa aking mga babae. Hindi nagpatinag si Dustin sa pananakot ng matanda. Walang sabi-sabing sinuntok niya ang matanda sa sobrang lakas na winasak nito ang lahat ng nahawakan ng kanyang mga kamao. Boom! Ang walang katapusang agos ng kapangyarihan ay bumangga sa katawan ng multo ng matanda. Bang! Ilang saglit lang ang nakita sa nakakatakot na matanda habang sumuko sa pag-atake ni Dustin. Ang kanyang katawan ay sumabog sa isang pinong alikabok. Ang kumukulong masamang ambon ay kumalat sa lahat at nagsimulang tumakas sa malayo. Brat, sinira mo talaga ang makintab kong katawan ng marami na pinaghirapan kong gawing perpekto. Hindi ito ang huling beses na maririnig mo ako. Sa di kalayuan, lumitaw ang espiritual na kaluluwa ng matanda. Sumisigaw habang sinusubukang tumakas. Agad niyang inayos ang katawan niyang multo. Gayunpaman, ang kanyang aura ay lubhang humina at ang kanyang vital energy ay lubhang nasira. Ang kanyang pinakamamahal na glazed ghost body ay nasira ni Dustin. Nagawa man niyang ayusin. Nabawasan ng husto ang kanyang lakas. Sa tingin mo ba, kaya mo akong patayin sa sobrang lakas mo? Kalimutan mo na, hindi mo matatakasan ang iyong kapalaran. Mamamatay ka ngayon. Napangiti ng mahina si Dustin at dahan-daang naglakad patungo sa matanda. Hindi na kailangang gumamit si Dustin ng anumang lihim na kasanayan sa paggalaw ng katawan. Madali niyang mapunit ang kawalan sa kanyang walang kapantay na pisikal na lakas, na magdadala sa kanya ng teleport sa kahit saang lugar. Isang hakbang lang ay nasa tabi na ng matanda si Dustin. Brat, just wait and see. Hindi ko ito makakalimutan. Pati ang Underworld. Isang huling desperadong banta ang pinakawala ng matanda. Dahil sa pagkabalisa, siya ay naging isang madilim na ilaw ng multo at galit na sinubukang makaalis sa Dark Moon Valley.
Sinabi ko na sa iyo na hindi mo matatakasan ang iyong kapalaran. Nakangiting humakbang si Dustin para sundan siya. Sa kanyang kasalukuyang lakas, naramdaman ni Dustin na maaari siyang pumunta kahit saan niya gusto. Maaari niyang galugarin ang bawat pulgada ng bawat cosmos kung gusto niya. Kahit na siya ay tumakbo sa isang namamahala na Diyos. Madali siyang makatakas. Tumakas ang matandang lalaki sa underworld. Humakbang si Dustin para habulin siya. Ang kanyang nakakatakot na pisikal na lakas ay durog sa bawat pulgada ng espasyong kanyang natatapakan. Habang inilalabas niya ang kanyang pisikal na lakas, pabilis ng pabilis ang kanyang paggalaw. Sa isang kisap lang ng mata, naabutan niya ang matanda, kasanayan sa pagbaligtad ng oras. Kinaweyan ni Dustin ang kamay at ginamit ang time reversal skill. Ang makapangyarihang batas ng kalawakan at oras ay agad na nakontrol ang kanilang paligid. Agad na nagsimulang bumaliktad ang oras. Natakot ang matanda nang makitang nakatatak na ang kanyang katawan at hindi na siya makagalaw. Pagkatapos, pakiramdam niya ay hinihila siya pabalik ng kapangyarihan ng oras. Pumunta ka sa impyerno. Puno ng galit at galit. Binigay ni Dustin ang lahat at sinuntok ang matanda. Muntik nang mapatay si Caroline at ang tatlong sirena sa Darkmoon Valley ng matandang ito. Malaki ang hinanakit ni Dustin dito. Hindi siya titigil para lang patayin ang matandang bastard gamit ang kanyang mga kamay. Ang nakakapangilabot na malakas na puwersa na ibinubugin ng kanyang kamao ay naging dahilan upang hindi makahinga ang kanyang kalaban. Wala siyang paraan para lumaban. Kalungkutan ang bumalot sa kanya sa sandaling ito. Nagtago siya sa loob ng Darkmoon Valley ng mahabang panahon upang magtanim. Matapos ang isang mahaba at malagim na paglalakbay, sa wakas ay nakalusot siya at naging isang semi-governing na Diyos. Nagkaroon pa siya ng ambisyon na maging isang namamahala na Diyos. Gusto niyang maabot ang rurok ng Sea of Chaos, pero hindi niya akalain na papatayin siya ng isang binata ng ganoon lang. Pakiramdam niya ay banibiro siya ng tadhana. Nang bumungad sa kanya ang anino ng kamao ni Dustin, bigla na lang may narinig silang sumigaw. Dustin, tumigil ka, sa di kalayuan. Mahigit isang dosenang maitim na figure na may nakamamatay na aura ang bumungad at umungal. Oh, nakuha nito ang atensyon ni Dustin at nilingan niya sila. Ang nakakakilabot na puwersa ng kamao ang nagpapahigit sa matanda at hindi na ito makakagawa. Dustin, isa itong reclusive elder ng underworld natin. Palagi siyang lumalayo sa mga makamundong gawain at hindi nakikialam sa mga laban ng anumang sekta ng puwersa sa Sea of Chaos. Bakit napakalupit mo para salakayin siya? Lumapit ang isang dosenang nilalang na nakasuot ng itim na damit. Madaling sabihin na sila ay mga master mula sa underworld. Anong sabi mo? Laging lumalayo ang matandang ito sa makamundong gawain. Sa palagay ko ay hindi sasang-ayon sa iyo ang mga nilalang na namatay ng malungkot sa Darkmoon Valley. Sinaktan din niya ang aking mga tao, na siyang dahilan kung bakit siya ay nararapat na mamatay. Ngumisi naman si Dustin. Dustin, tumigil ka na. Handa kaming kalimutan ang tungkol dito. Kung hindi, kung maglakas loob kang saktan siya, ang underworld ay walang magagawa kundi ang makipagdigma laban sa iyo. Malamig na sabi ng isang nilalang na nakasuot ng itim na damit. Sige, hindi ako susuko sa mga walang laman mong banta. Kaya, simulan na natin ang laban. Malamig na sabi ni Dustin. Boom! Biglang umusad ang kamao niya sa bilis ng liwanag. Boom! Tinamaan nito ng malakas na puwersa ang katawan ng matanda na nagpapayanig sa paligid. Ah! Tumigil ka! Pabayaan mo na ako! Sa halip, pag-usapan natin ito. Ang pagmamakaawa ng matanda habang hinahampas siya sa lupa. Huli na, malamig na sagot ni Dustin. Sa isang pop, sumabog ang katawan ng matanda. Dustin, how dare you? Mahigit isang dosenang masters ng underworld ang sabay-sabay na umungal. Halata sa mga mukha nila na hindi sila makapagdesisyon sa pagitan ng galit at takot. Sa tingin ko ay maglakas loob akong gawin ito muli. Sagot ni Dustin. Dahan daw ang binawi ang kamao at mahinang ngumiti. Dustin, sinasabi mo bang gusto mo kaming ipaglaban hanggang kamatayan? Tanong ng isang master of the underworld. Nanlilisik si Dustin. Oo naman. Gaya nga ng sinabi ko.
Pinukaw ako ng matanda, kaya nararapat siyang mamatay. Sa likod ng kanyang mga kamay. Mukhang kalmado si Dustin. Sa mga masters mula sa underworld na nasa harap niya. 3 ay semi-governing gods at ang iba ay genuine premium grade divine gods. Tinatayang lahat sila ay may mataas na katayuan sa underworld. Gayunpaman, mas malakas si Dustin kaysa sa kanilang lahat. Kung maglakas loob silang kumilos, papatayin silang lahat ni Dustin. Malamig nilang tinitigan si Dustin. Nag-aalangan sila. Kanina lang ay binasag na ni Dustin ang matanda sa isang simpleng suntok lang. Hindi sila kasing lakas ng matanda noon. Kung sila ay gagawa ng aksyon. Ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Dustin, tatandaan natin ang nangyari ngayon. Babalik kami para sa aming paghihiganti. Pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, ang mga master ng underworld ay tumalikod at umalis. Kahit kailan, hindi naman sila pinahirapan ni Dustin. Sa kanyang kasalukuyang lakas, wala siyang gaanong pagnanais na gumawa ng hakbang laban sa mga ordinaryong Panginoon maliban kung sila ay nagkukusa na guluhin siya. Samantala, isang nilalang sa underworld ang nakasaksi sa nangyari sa Dark Moon Valley. Humph! Hindi ko akalain na ganito pala kitigas si Dustin. Malayo na ang narating niya. Kung patuloy siyang sumulong, walang sino man sa Sea of Chaos ang makakatalo sa kanya. Sabi ng isang figure na naka-cross-legged sa kanyang sarili sa isang espesyal na espasyo na puno ng mga batas ng kamatayan at corpse miasma sa kailaliman ng malawak na underworld. Dahil nang ahas siyang patayin ang nakatagong elder ng underworld natin. Makikilala ko siya ngayon, sabi ng figure. The next moment, nawala na siya sa kinauupuan niya. Ngayong tapos na ang labanan. Si Dustin ay humakbang pabalik sa 3,000 malalaki at maliliit na universo. Bigla siyang napatigil ng isang ingay. Flang! 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 Mula sa kanyang likuran. Ang mga guhit ng Dark Sword Aura ay dumarating sa kanya. Kasabay nito, tumaas ang napakaraming batas ng kamatayan. Kumala si Runes at hinaranggan ang espasyo kung nasaan si Dustin. Huminto siya sa kinatatayuan niya. Sa isang iglap, 10-10 bilyong milya ng espasyo ay nagyelo, na para bang ito ay naging isang larawan. Kumunat ang noo ni Dustin. Masyadong malakas ang pressure na nilalabas kahit para sa kanya. Ito ay isang namamahala na Diyos na umaatake sa akin. Alam ni Dustin na isang namumunong Diyos lamang ang maaaring supilan sa kanya ng ganito. Labas! Angal ni Dustin. Boom! 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 Agad na nagsimulang kumulo ang 108 mundo ng tao sa kanyang katawan at ang walang katapusang magulong enerhiya ay sumugod palabas. Ang malalakas na alon ng enerhiya ay pumasok sa hangin at kumalat sa buong lugar. Ang lahat ng mga lugar na hinawakan ng enerhiya ay pinigilan. Boom! Sumunod. Isinaaktibo ni Dustin ang kanyang pisikal na lakas at dinurog ang nakapalibot na espasyo pulgada sa pulgada. Ang mga batas ng kamatayan na nagbuklod sa katawan ni Dustin ay nabasag din. Agad na ginamit ni Dustin ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan at tumakbo sa malayo. Boom! 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 Ang espasyo ay gumuho sa likuran niya. Walang naiwan doon. Ang mga pira-piraso ng kalawakan ay naging isang umuusad na bagyo. Ginamit ni Dustin ang kanyang pisikal na lakas, ang Secret Reincarnation Skill, at ang Reincarnation Token sa parehong oras at, sa isang iglap, 10-10 milyong milya ang layo niya. Humph! Hindi ko inaasahan na mabilis siyang makatakas. Sabi ng isang malabong itim na figure nang marating niya ang lugar kung saan katatapos lang ni Dustin. Seal! Nakaturo ang itim na figure sa di kalayuan. Mula sa daliri ng itim na figure, ang mga batas ng kamatayan ay lumiligid. Nagyayelo sa walang katapusang kawalan habang hinahabol nila si Dustin. Halos kalahati ng Sea of Chaos ay napukaw. Ang mga batas ng kamatayan ay lumiit sa espasyo saan man sila dumaan. At lahat ay nalanta. Sinubukan ni Dustin ang kanyang makakaya na tumakas bago pa siya mahawakan ng mga batas. Anong nangyari? Maraming makapangyarihang mandirigma sa Sea of Chaos ang naalarma. Lumabas sila at sinubukang tingnan kung ano ang nangyayari. Si Dustin naman.
Sabay-sabay na bulalas ng maraming malalakas na magsasaka. Hinahabol ng namamahala na Diyos ng Underworld si Dustin. Dahil ang lalaking humahabol kay Dustin ay puno ng nakamamatay na aura at umiikot na mga batas ng kamatayan. Ligtas na ipalagay ang kanyang pinagmulan. Napunta ba si Dustin sa Underworld? Paano pa niya sasaktan ang namumunong Diyos ng Underworld? Walang makakaintindi kung bakit ito nangyayari. Nahulaan nila na ikinagalit ni Dustin ang Underworld. Kaya nagpadala sila ng isang namamahala na Diyos upang habulin at patayin siya. Sinasabing mayroong 2 o 3 Diyos na namamahala sa Underworld. Ang mga namamahala na Diyos ay ang trump card ng bawat super force sa Sea of Chaos. Sa kabuuan, mayroon lamang 12 ng mga namamahala na Diyos sa buong dagat ng Chaos. Sila ang pinakamalakas sa dagat ng Chaos. At bawat isa sa kanila ay nangingibabaw sa isang rehiyon. Dustin, bakit hindi ka lumalaban? Paano makakamit ang alyansa sa Sea of Chaos sa hinaharap kung tatakbo ka na parang duwag? Ang malamig na boses ng namumunong Diyos ng Underworld na sabi mula sa malayo. Napakabilis ni Dustin. Hindi makasabay sa kanya ang namumunong Diyos. Ang bilis naman ni Dustin. Hindi madaling tumakas ng mahinahon sa harap ng isang namamahala na Diyos. Hindi nakakagulat na ang alyansa ay isa sa pinakamakapangyarihang puwersa sa Sea of Chaos. Ilan sa mga nilalang na nanunood ay ipinagmamalaki si Dustin. Sa sandaling ito, napansin din ng mga Panginoon ng 3,000 malaki at maliliit na universo ang paghabol. Ang 12 zodiac na hayop, si Santos, at ang iba pang mga banal na Diyos ay lahat ay nanunood na kinakabahan. Well, mukhang madali namang makakatakas si Dustin. Hindi pa natin siya kailangang tulungan. Maghintay ka lang, sabi ng asong lumalamon sa langit. Gayunpaman, sa sandaling iyon, may nangyari. Nang marinig ang sinabi ng namumunong Diyos ng Underworld. Tumigil si Dustin sa kanyang paglalakad. Nanlamig ang kanyang puso. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumingon. Kasing talas ng mga talam ang mga mata. Governing God. So ano, ngayon, ipaglalaban ko kayong lahat. Siya uttered sa pamamagitan ng gritted ngipin. Pagtiklop ng kanyang kamay sa isang kamao. Tiwala si Dustin na kahit hindi niya matalo ang namamahala na Diyos. Hindi siya malalagay sa panganib. Umalangaw-ngaw ang mga bulungan mula sa maraming magsasaka sa lugar. Ano? Ay nako, hindi nakatakas si Dustin. Seryoso ba siya dito? Gusto ba talaga niyang lumaban sa namamahala na Diyos? Tinitigan ng mga magsasaka si Dustin na tumigil. Nanlaki ang kanilang mga mata o nakabukas ang mga bibig sa gulat. Anong meron sa kanya? Gusto na ba niyang mamatay? Sa loob ng 3,000 malalaki at maliliit na universo. Ang 12 zodiac na hayop ay naging balisa sa kanilang mga kaibuturan habang nararamdaman nila ang pag-unlad ng mga kaganapan. Bilasan natin. Kung hindi natin siya pipigilan sa oras. Natatakot akong mamatay siya. Ikinaway ng asong lumalamon sa langit ang kanyang paa. Sama-sama, ipinatawag ng 12 zodiac na hayop ang kanilang kapangyarihan. Isang puting liwanag ang namumulaklak sa kanilang harapan. Na lumalaki mula sa isang bola papunta sa pabilog na nasa ibabaw ng isang malayuan. Channel ng teleportasyon. Nagmamadali silang pumunta sa kinatatayuan ni Dustin. Haha, Dustin. Alam mo ba, medyo hinahangaan kita. Nagulat ako nang malaman kong ang lakas ng loob mong harapin ako. Ang malalim na boses ay nagmula sa likod ni Dustin habang ang isang anino ay nagsasama. Dahan-dahan. Nabuo ang mga figure. Naglalabas ng batas ng kamatayan. Matatag na kinokontrol ang espasyo para sa daan-daang milyong milya sa nakapalibot na lugar. Lumitaw ang makapal na itim na kadena mula sa itim na walang laman na bumabalot sa figure. Isa-isa silang nag-interwove. Na bumubuo ng isang malaking itim na lambat. Na nakulong si Dustin dito. Ito ba ang paraan na kailangan mong pag-atake? Gamit ang mga sorpresang pag-atake para mahuli ako. Upang makakuha ng mas mataas na kamay. Hindi mo ako kayang harapin sa patas na laban. Maswerte ka at mas matagal kang nagtanim kaysa sa akin. Kung ako ay kasing edad mo. Pinatay na kita sa isang kamay. Ngumisi si Dustin.
Pinananatiling tuwid ang kanyang likod at panay ang mukha. Humph! Oo, bihira para sa iyo na magkaroon ng ganoong lakas at pagganap sa iyong edad. Binigay ko sa iyo yan. Ngunit sa tingin mo ba ay maaari kang makalusot at maging ang namamahala sa Diyos para sigurado kapag ikaw ay kasing tanda ko? Ngumisi siya. Anong wishful thinking? Sa palagay mo ba ang namamahala na Diyos ay matatagpuan sa lahat ng dako tulad ng isang repolyo sa merkado? Kung talagang naniniwala ka sa isang tao ay maaaring maging isang namamahala na Diyos kapag siya ay sapat na. Kung gayon ikaw ay patay na mali. Hindi mabilang na mga semi-governing God sa Sea of Chaos ang hindi maaaring maging mga namamahala na Diyos kahit gaano pa sila katagal na bubuhay. Iyan ang malupit na katotohanan. Deklare ng namumunong Diyos ng Underworld. Ang kanyang boses ay nagpapanginig sa hangin. Baka mapapatay kita nang hindi mo na lumalabag sa namamahala na Diyos. Mataray na sabi ni Dustin. Ang yabang kaya. Sumimangot ang namamahala na Diyos. Bueno. Ngayon, ipakikita ko sa iyo kung gaano kalakas ang namamahala na Diyos. Hindi magtatagal. Mauunawaan mo kung gaano kakalayo sa mga katulad ko. Kung gaano kakaina, gaano kakaliit, at kung paano mo pangarap na maabot ang aking yugto. Boom! Ang kamay ng namamahala na Diyos ay bumaril at tumama kay Dustin. Namulaklak ang kadiliman sa kanyang palad. Na para bang nilalamon nito ang espasyo. Hinihigop ang lahat ng bagay at burahin ang mga ito. Sa sandaling iyon, ang walang katapusang kawalan ay nabalot ng kadiliman. Nawala ang lahat ng liwanag. Naiwan lamang ang nakakatakot na amoy ng kamatayan sa hangin. Na tumatagos sa lahat, idiniin si Dustin na para bang ito ay isang buhay na bagay. Isang gutom na bagay. At isang bagay na naghahanap upang lumunin ang kanyang kaluluwa. Ito ang batas ng kamatayan na isinaaktibo sa sukdulan. Patayin. Walang pag-aalinlangan. Isinaaktibo ni Dustin ang mga mundo ng tao sa loob ng kanyang katawan. Na nagsimulang kumulo ng sabay-sabay. Nakapangangilabot na kapangyarihan ang bumuhos mula sa kanya. Na nagkulimlim sa hangin. Sa isang iglap, mahigit 100 figure ang lumabas sa kanyang katawan. Dumating sila sa lahat ng anyo at sukat ngunit may isang bagay na karaniwan. Sila ay mga Diyos. Isang makalangit na dragon ang sumugod. Umuungal at nagbubuga ng kapangyarihan. Habang nasa Earth, noong pinag-aralan at naunawaan ni Dustin ang Introduction to Vital Energy Circulation. Gumawa siya ng mga mundo ng tao. Nang nilikha ang bawat mundo ng tao. Ipinanganak din ng isang Diyos. Sa kabuuan, mayroon siyang 108 mundo ng tao sa loob niya. At tinawag niya ang bawat Diyos na naninirahan sa loob. Habang ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay tumataas sa kalangitan. Ang mga Diyos ay gumamit ng iba't ibang mga kasanayan at diskarte. Na pinagsama ang mga ito sa isang pag-atake. Kaluskos ng kidlat, umihip ang bagyo. Nakakatakot ang fighting power na ipinatawag. Napuno ng pagkabigla ang lahat ng nilalang na nanunood sa kaganapang ito. Just with this move, Dustin can dominate the whole Sea of Chaos. Idineklara ang hindi mabilang na mga nilalang. Namangha sa kanilang mga puso sa kakayahan ni Dustin. Shoop! Shoop! Lumabas ang dalawang avatar ni Dustin. Sa kanyang tunay na katawan. Nagpakawala silang tatlo ng isang mapang wasak na suntok. Ito ang sikretong pamamaraan ng triple avatar skill. Humph! Talagang may kakayahan ka. Ngumuso ang namamahala na Diyos ng Underworld. Sa kabila ng mga papuri niyang salita, hindi pa rin niya masyadong pinapahalagahan si Dustin. Splash! Splash! Hindi mabilang na maitim na tanikala na pinalamutian ng batas ng kamatayan ang dumaan patungo kay Dustin sa kawalan. Puff! 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 Sabay na sumuntok ang tatlong Dustin. Na naputol ang maitim na tanikala sa mga pagsabog ng kadiliman. Dustin! Baka naabot mo na ito kahit gaano kahirap. Pero mamamatay ka sa huli kahit anong mangyari. Ang namumunong Diyos ng Underworld ay naanod patungo sa Dustin. Ang kanyang hitsura ay mas malinaw kaysa dati. Ang kanyang balangkas ay isang matangkad, maitim, at kakilakilabot na nilalang. Sa likod niya ay isang malawak na mundo ng kadiliman. Hindi mabilang na mga bangkay ang nakahandusay sa ilalim ng kanyang mga paa.
na nagmumukha sa kanya na isang napakalaking demonyo. At maging ang kanyang buhok ay nababalot ng malakas na batas ng kamatayan. Boom! Sa kadiliman sa kalangitan, lumitaw ang isang itim na halberd. Nagbuga ito ng itim na liwanag na tumama sa malayo at tumama kay Dustin. Kumikislap ang malaking halberd na para bang mababasag nito ang lahat ng depensa ni Dustin. Sa kabilang banda, ibinuka ni Dustin ang kanyang bibig. Ang kanyang lumilipad na espada ay bumaril. Flang! Sumabog ang matalim na lumilipad na espada. Isang ulan ng liwanag ang bumuhos mula sa mga labi ng espada. Na umagos sa lahat ng direksyon. Napakalakas. Sigaw ng mga nilalang na dumalo. Sa sandaling iyon, ginamit ni Dustin ang kanyang pisikal na lakas. Ang Secret Reincarnation Skill. At ang Reincarnation Token para umatras ng napakabilis upang maiwasan ang counterstroke ng kanyang kaaway. Habang umaatras, inactivate niya ang Mind Sword Skill. Ang Mind Sword na humihiwa sa katawan ng namumunong Diyos ng Underworld at nananatili doon. Gayunpaman, bahagyang niyugyog ng namumunong Diyos ang kanyang katawan. Inalis ang espada ng isip mula sa kanya. Ang pinsalang natamo ay menor de edad. Halos balewala. Alam na alam ni Dustin na sa kanyang kasalukuyang antas ng cultivation ng Mind Sword Skill. Hindi siya maaaring magdulot ng labis na banta sa isang namamahala na Diyos. Ngunit hindi siya napigilan. Boom! 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 Ang itim na halberd ay pumutok sa dibdib ni Dustin. Dahilan para agad na sumabog ang kanyang dibdib. Isang malaking dagwang butas ang naiwan. Na tumambad sa mga laman loob ni Dustin. Nakakamangha talaga ang fighting power ng Governing God. Natigilan si Dustin nang makita ang kanyang mga laman loob. Nawala ang lamig sa kanya. Nagkaroon siya ng pangangatawan ng Heaven Metal Race. Ang Chaotic Heaven Body. At nalinang niya ang kompletong bersyon ng Introduction to Vital Energy Circulation. Ang lahat ng ito ay nangangahulugan na ang kanyang pisikal na katawan ay hindi kapani-pani walang malakas. Tinataya na kahit na ang katawan ng namumunong Diyos ay maaaring hindi mas malakas kaysa kay Dustin. Pero ngayon, may nakanganga itong madugong butas sa katawan ni Dustin. Ganyan ang nakatatakot na kapangyarihang hawak ng namamahala na Diyos. Gayunpaman, ang pinsala ni Dustin ay maliit lamang. Sa isang kisap mata ay tuluyan ng gumaling ang kanyang sugat. Buong-buo na naman siya. Hindi nasaktan. Pargaj. Napabalikwa si Dustin at ang dalawa niyang avatar at sabay na umungol sa langit. Ang kanilang pisikal na lakas ay gamulong ng marahas habang ang kanilang mga katawan ay kumikinang sa isang nakakasilaw na liwanag. Nagliyab ang 108 mundo ng tao sa kani-kanilang katawan. Ang luminescence ay kumulo mula sa kanila. I will beat the shit out of you kahit na isa kang governing god. Tumindig ang balahibo ni Dustin at ng dalawa niyang avatar. Ang bawat pulgada ng kanilang mga katawan ay naglalabas ng enerhiya. At ang bawat cell ay nararamdaman na parang naglalaman ito ng walang katapusang kapangyarihan. Ang kanilang sigla ng dugo ay umuuga ng marahas at ang kanilang banal na enerhiya ay lumundag sa isang hindi kapani-pani walang antas. Boom! Sandamakmak na suntok ang pinakawalan ni Dustin at ng kanyang dalawang avatar. Sila ay sumugod patungo sa namamahala na Diyos mula sa tatlong magkakaibang posisyon sa parehong oras. Samantala, habang sumusuntok siya, na-activate din ni Dustin ang Secret Reincarnation Skill sa sukdulan. Sa isang iglap, tinakpan niya ang distansya sa namamahala na Diyos. Tatlong kamao ang pumutok sa namamahala na Diyos sa parehong sandali. Sa kalapit na espasyo, ang kakilakilabot at enerhiya ay bumagsak sa isa't isa. Ang sagupaan ay nagdulot ng isang kakilakilabot na eksena, na maaaring magpalamig ng dugo ng isang tao. Pumunta ka sa impyerno. Umuungal ang namumunong Diyos ng Underworld. Ininsulto habang si Dustin ang nagkusa na atakihin muna siya. Umalangaw-ngaw ang mga malalakas na takbo sa kanilang paligid. Isang lumalakas na kapangyarihan ng kamatayan sa anyo ng isang itim na banal na singsing ang bomb-alot sa katawan ng namumunong Diyos. Nahamarang sa kamao ni Dustin bago ito hawakan. 3 beses na sinuntok ni Dustin. Pabalik-balik, ngunit wala sa kanila ang nakipag-ugnayan. Napabuntong hininga siya sa frustration.
Tunay na makapangyarihan ang namamahala na Diyos. Bagamat tiwala siya na makakaligtas siya sa mga pag-atake. Kailangang aminin ni Dustin na hindi pa rin siya sapat para talunin ang kanyang kalaban. Whoosh! Nang tumama ang kamao ni Dustin sa nakabalot na katawan ng namumunong Diyos. Isang itim na karit na pinalapot ng batas ng kamatayan ang agad na lumitaw. Nahiniwa ang katawan ni Dustin sa dalawang bahagi. Bumulwak ang dugo. Wala pang isang segundo ang kailangan ni Dustin para muling ikabit ang kanyang katawan ng walang anumang pinsala. Patayin siya, sigaw ni Dustin at sumugod. 3 Dustin at higit sa 100 Diyos ang gumamit ng iba pang lihim na kasanayan na may kakilakilabot na momentum habang sila ay naninangil patungo sa namamahala na Diyos. Bang! Iniunat ng namamahala na Diyos ang kanyang kamay. Isang malaking palad ang lumitaw at bumulwak ang itim na hamog mula rito. Na humaharang sa bawat pag-atake ni Dustin. Napilitan namang umatras ang binata. Habang sila ay naglalaban, ang malawak na kawalan sa kanilang paligid ay nanginginig sa patuloy na pagsabog. Ang isang malaking lugar ng walang laman ay gumuho na. Ang hindi mabilang na mga nilalang sa Sea of Chaos ay nasaksihan ang matinding labanan. Na nabigla sa katapangan ni Dustin. Ay nako, paano ito magiging posible? Naninindigan si Dustin laban sa namumunong Diyos ng Underworld. Kahanga-hanga siya, walang duda. Nagawa niyang salakayin ang namamahala na Diyos habang ipinagtatanggol din ang sarili. Akala ko ang namamahala sa mga Diyos ay hindi na dapat magapi sa dagat ng chaos. Sila ay karaniwang may madaling talunin ang sinumang kalaban. Ngunit paano ito mangyayari? Hindi ako makapaniwala. Ang mga master ay nanunood din mula sa malayo. Ang lakas ni Dustin ay malayo sa inaasahan ko. Oo, siya ay naging napakalakas. Nagulat din ang 12 zodiac animals. Sa isang one-on-one na laban. Hindi kami makakalaban ni Dustin. Hindi ko inaasahan na ganoon kalakas siya. Napabuntong hininga ang asong lumalamon sa langit. Umiling-iling. Mas nagulat ito kaysa nagulat sa performance ni Dustin. Samantala, sa isang nakatagong espasyo sa kailaliman ng Fallen Divine Valley. Mabuti, kapuri-puri ang kanyang growth rate. Ang rebulto sa malaking parisukat na sinabi sa isang gratified boses. Ang labanan sa pagitan ni Dustin at ng namumunong Diyos ng Underworld ay patuloy na naging mabangis. Gumalaw sila sa hindi kapani-pani walang bilis. Kaya't ang kanilang mga paggalaw ay hindi nakikita ng mga mata. Ito ang pinakamabilis na nakagalaw ng sinuman sa Sea of Chaos. Habang nagsasalpukan ang kanilang mga atake. Huminto ang oras at nagsimulang dumaloy pabalik. Ang cultivation base ng Dustin ay mas mababa kaysa sa namumunong Diyos. Gayunpaman, siya ay pisikal na mas malakas kaysa sa kanyang kalaban. Ngunit iyon lamang ang kanyang kalamangan. Ang kanyang espiritual na pakiramdam. Espiritual na enerhiya ng kaluluwa. Ang pag-unawa sa mga batas at karanasan sa pakikipaglaban ay mas mababa kaysa sa namumunong Diyos. Dahado si Dustin. Pagkatapos ng lahat, ang namamahala na Diyos na ito ay isang kakilakilabot na presensya sa dagat ng chaos. Ipinakilala niya ang kanyang pangalan sa hindi mabilang na taon. Pagkaraan ng ilang sandali sa pakikipaglaban. Napagtanto ni Dustin na ang kanyang pisikal na katawan ang kanyang pinakamalaking kalamangan. May isa pang malakas na whoosh. Gumamit si Dustin ng kasanayan sa paa at isang anino ang nagwala sa namamahala na Diyos sa kanyang mga paa at sa hangin. Napakalaki ng inilabas niyang enerhiya. Parang mga alon na walang hanggan. Gayunpaman, ang namamahala na Diyos ay mas may karanasan at mabilis na tumugon. Gumamit siya ng lihim na kasanayan para mawala sa himpapawid. Halos agad-agad. Naramdaman ni Dustin ang matinding sakit sa kanyang tiyan. Kung saan lumitaw ang isang madugong butas. 3 malalakas na boom ang umalangaw-ngaw sa kawalan. Napakalakas ng namamahala na Diyos na ang bawat kilos niya ay nakaapekto sa kawalan at sumabog ang mga pagsabog saan man sa paligid nila. Napilitan si Dustin na umatras ng patuloy na natatakpan ng mas maraming butas ang kanyang katawan. Nagulat ang mga manonood. Gayunpaman, hindi nagpatinag si Dustin. Nang medyo naka-recover na siya, sumugod na naman siya, handang mamatay kasama ng kalaban kung kinakailangan. Habang sumusugod siya,
Patuloy siyang tinamaan ng galit ng namumunong Diyos at bumulwak ang dugo sa lahat ng bahagi ng kanyang katawan. Napaatras si Dustin. Ngunit mabilis na nakabawi. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para maglunsad ng biglaang pag-atake. Sa pamamagitan ng isang alon. 3 Dustin. Higit sa 100 Diyos at ang Mar-Ingel na dragon ay nagsanib at naging isang gintong espada. Naglaslas ito at nakipag-ugnayan sa kaliwang balikat ng namamahala na Diyos. Malinis ang braso at itinapon sa hangin. Tumalsik ang dugo sa lahat ng dako. Ang dugo ng namamahala na Diyos ay naglalaman ng kamangha-manghang enerhiya. Ang bawat patak na bumagsak sa lupa ay lumikha ng isang malaking bitek sa kawalan sa kanilang paligid. Diyos ko, niloloko ba ako ng mata ko? Pinutol lang ba ni Dustin ang isa sa mga braso ng namamahala sa Diyos? Nasugatan ng namamahala na Diyos. Ang mga nilalang ng Sea of Chaos ay nag-echo sa gulat. Lad, hindi ko akalain na kaya mong pagandahin ang iyong katawan ng ganito kalaki. Ito ay isang pambihirang tanawin. Ngunit ito ay walang kahulugan sa akin. Mahina ka pa rin sa paningin ko. Malamig na sabi ng namumunong Diyos. Mabangis ang ekspresyon niya at nakakatakot ang itsura niya. Sa isang kisap mata ay bumalik na sa dati nitong pwesto ang nakahiwalay niyang braso. Para sa kanya, ang sugat ay parang nakagat ng lamok. Isang pesky na lamok na gusto niyang hampasin. Nahihiya siyang pinutol ng binata ang isang braso niya. Mas gusto niyang patayin si Dustin kaysa ngayon. O talaga, 1/3. Pagkatapos, tingnan natin kung gaano ako kaina. Ayoko nang makarinig pa ng kalokohang iyon. Ganti ni Dustin. Boom! Ginamit ni Dustin ang lahat ng kanyang kakayahan at ang kanyang huling trump card para atakihin ang namamahala na Diyos sa huling pagkakataon. Pilit na pinunit ng malakas na enerhiya ang kawalan sa harapan niya. Nanginginig ang malawak na kawalan. Ikaw ay talagang isang henyo. At gusto kong pumatay ng mga henyo. Ngumisi ang namamahala na Diyos. Nagmarcha siya pasulong. Patuloy na naghahadjust ng mga pag-atake kay Dustin na hindi maarak na mga kasanayan. Gaano kakilakilabot kapag ang isang namamahala na Diyos ay nagsagawa ng tadong pag-atake. Kaya niyang sirain ang lahat at patayin ang lahat sa kanyang landas. Ang walang katapusang kawalan ay nagsimulang gumuho. At ang mga bituin ay naging malabo. Lahat ng nasa harap niya ay nabasag sa wala. Bang! 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 Ang nakakatakot na mga lihim na kasanayan ay patuloy na binomba si Dustin mula sa lahat ng panig. Malubhang napinsala ang kanyang katawan. At naputol ang kanyang mga paa. Naputol siya sa baywang. At tumalsik ang dugo sa hangin. Bukod dito, maraming batas ng kamatayan ang nakakabit sa kanyang mga sugat upang hindi muling magkabit ang kanyang katawan. Kung may ibang nilalang na atakihin ang kapangyarihan ng batas ng namamahala na Diyos, hindi na sila makakabawi. Gayunpaman, si Dustin ay hindi kapani-pani walang malakas. Ang kapangyarihan ng batas na sumalakay sa kanyang katawan ay madaling itinaboy. Sa isang iglap, inayos niya muli ang kanyang katawan at tumayo ng medyo malayo sa namamahala na Diyos. Tatandaan ko ang araw na ito. Tinitigan ni Dustin ang namamahala na Diyos at saka tumalikod. Gamit ang kanyang pisikal na lakas. Ang Secret Reincarnation Skill. At ang Reincarnation Token. Nawala si Dustin sa isang iglap. Hindi ka makakatakas sa akin. Hinabol siya ng namumunong Diyos. Bakit hindi mo na lang ako iwan? Matanda. Naramdaman ni Dustin na malapit na sumunod sa kanya ang namumunong Diyos ng Underworld. Nababaliw na ito kaya tinapunan niya ito ng iritadong tingin. Ang kanyang pakikipaglaban sa namamahala na Diyos ay partikular na maikli. Wala pang 10 round ang laban nila. Sa kabila ng maikling tagal. Sapat na ang oras para malaman ni Dustin ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Sa mahihinuha niya, napagtanto niya na hindi niya kayang talunin ang namamahala na Diyos ng Underworld. Alam ni Dustin na kung patuloy siyang lumalaban sa namamahala na Diyos, matatalo siya kahit ibigay niya ang best niya. Sa kabutihang palad, mayroon siyang kahanga-hangang malakas na pisikal na lakas at mga katangian. Nakuha niya ang Chaotic Heaven Body at ang espesyal na katawan ng Heaven Metal Race. Higit pa riyan,
Pinagkadalubhasaan niya ang kumpletong introduction to vital energy circulation. Kung idinagdag pa, halos hindi na masira ang katawan niya. Sa pagkalkula ng kanyang mga pagkakataon, kinuha ni Dustin ang panganib na harap niya ang namamahala na Diyos. Kung hindi dahil sa kanyang pisikal na labanan sa katawan. Si Dustin ay napapatay ng maraming beses sa kanilang nakaraang. Kung gusto kong talunin ang isang namamahala na Diyos, kailangan ko pa ring magsikap. Naisip ni Dustin. May pakiramdam ng determinasyon sa loob niya. Tingnan mo, nakakasi Dustin. Nagawa niyang makatakas sa hawak ng isang namamahala na Diyos. Iyan ay hindi maliit na gawain. Kahit sinong haharap laban sa kanila ay madaling mamatay. I agree. He should be proud of this achievement. This is definitely one for the books. Mula ngayon, natagpuan ni Dustin ang kanyang lugar at maituturing na isang kapansin-pansing individual sa Sea of Chaos. Imagine that, kahit ang isang namamahala na Diyos ay hindi siya kayang ibagsak. Napakaganda talaga ni Dustin na hindi masasabi. Ang labanan sa pagitan ni Dustin at ng namumunong Diyos ng Underworld ay tiyak na pinag-uusapan. Hindi mabilang na mga nilalang sa buong Sea of Chaos ang namangha sa kanilang mabangis na labanan. Bagamat maikli, sapat na iyon para mamangha sila. Dustin, andyan ka na pala. Kanina ka pa namin hinahanap. Lumapit ang 12 hayop kay Dustin. Pabalik na si Dustin sa 3,000 malalaki at maliliit na universo. Habang papaalis na ang 12 hayop, lahat sila ay gumalaw sa napakabilis na bilis. Kaya naman, ilang saglit lang ay nakipagkita sila sa isa't isa. Napagtanto ng 12 hayop ang kanyang pinagdaraanan. Tiniyak siya ng 12 hayop. You don't have to be afraid of him. Dustin, let's go fight that old geezer. We're with you. Pinagdikit ng tigre ang mga paa nito at galit na tinitigan ang namamahala na Diyos ng Underworld. How dare you mess with people from the fallen Divine Valley? Hinihiling mo ang sarili mong pagkamatay. Matandang lalaki, halika sa akin. Tuturuan kita ng leksyon. Ang itim na toro ay sumigaw sa kanilang kalaban mula sa malayo. Inihahanda ang sarili sa pakikipaglaban. Humph! Ikaw na naman. Nahuli ng namamahala na Diyos ang 12 hayop sa gilid ng kanyang mata. Ninitian niya ang mga ito habang dumilim ang mukha. Ang 12 hayop ay lubhang nakikilala sa dagat ng Chaos. Dahil lahat sila ay nasa panig ni Dustin. Siya ay sapat na matalino upang malaman na hindi niya kayang tanggapin silang lahat. Binyantaan niyang sinulyapan si Dustin at ang 12 hayop. Sa wakas, ikinawi niya ang kanyang manggas. Tumalikod at nawala sa manipis na hangin. Hoy! Don't you dare run away from us. Bumalik ka. Gusto kitang makasama ng ilang round. Tawag ng itim na toro. Patuloy itong sumisigaw ng mga sumpa sa lugar kung saan nawala ang kanilang kalaban. Baka sa mukha nito ang pagkadismaya. Ang mga soundwave nito ay yumanig sa kawalan ng bilyon-bilyong milya. Ha! Sinong nakakaalam na sobrang duwag niya? Tumakas siya nang makitang hindi pabor sa kanya ang sitwasyon. Nagkibit balikat ang tigre. Ibinahagi ang pagkabigo ng kasama nito. Sa 12 hayop, kinilala ang itim na toro at tigre bilang pinakamatigas ang ulo at agresibo. Mas mabuti kung bumalik muna tayo. Magalang na pakiusap ni Dustin sa kanyang mga kasama. Sige. Tumango ang asong lumalamon sa langit. Ang 12 hayop ay nagtulungan upang lumikha ng isang malayuang spatial teleportation channel. Magkasama silang pumasok kasama si Dustin at nagtungo sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Malapit na, nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Bumalik si Dustin sa Fallen Immortal Cosmos. Inihatid niya si Caroline, ang 3 sirena at si Violet palabas ng kontinente. Bumalik na kami. Excited na ibinalita ni Violet ang kanilang presensya. Sa wakas, nakabalik ka na dito sa isang piraso. Mabilis na tumakbo sina Ivy at Sue patungo sa mga babae para salubungin sila. Napagtanto ng mga magulang ni Dustin kung ano ang tungkol sa kaguluhan. Dumating din ang kanilang mainit na pagtanggap. I'm glad na nakabalik ka na hindi nasaktan. Ngumiti ng mahina si Melina. Hinawakan niya ang kamay ni Caroline at pinagmasdan siyang mabuti.
Ibinigay niya ang kanyang atensyon sa lahat. Pati na sa mga sirena. Dahil alam niyang hindi naman nasaktan si Caroline. Lumapit siya sa kanila at tiningnan sila. Mabait at mapagmahal ang pakikitungo niya sa kanila. Alam na ang tatlong sirena ay umibig kay Dustin. Tinatrato niya ang mga ito na parang sarili niyang mga anak na babae. Hey, Dustin! Mahinang tawag ni Caroline. Mukha siyang nalulungkot. I'm sorry na dala kita sa problema. Nalungkot si Caroline habang ikinwento niya ang nangyari sa Dark Moon Valley. Dustin! Tayo na. Nahihiya namang tumayo ang tatlong sirena sa harap ni Dustin. Sinusubukang magsalita. Gayunpaman. Napagtanto na ni Melina na malapit na silang humingi ng tawad sa nangyari kaya pinutol niya ang mga ito. Ano bang pinagsasabi mo? Ginawa lang niya ang dapat niyang gawin. Bago siya umalis, hiniling ko sa kanya na ibalik kayong lahat. Ligtas at maayos, kung hahayaan niya ang sino man nasaktan ang isang buhok sa iyong ulo. Sisipain ko siya. Malakas na saway ni Melina. Halatang may mga paborito siya si Caroline at ang mga sirena. Well, nahihiyang simula ni Dustin. Napakamot siya sa ulo. Medyo nahihiya sa harap ng kanyang ina. Ibinalik ko silang ligtas, hindi ba? Awkward na ngumiti si Dustin. Isa na siyang sikat na figure sa Sea of Chaos. Higit pa rito, siya ay nasa daan patungo sa pagiging isa sa pinakamalakas sa Sea of Chaos. Gayunpaman, kailangan pa rin niyang sundin ang utos ng kanyang ina. Katulad ng kanyang ama at kapatid. Wala siyang lakas ng loob na pag-alitan siya. Bahagi iyon ng kanyang pagpapalaki ang paggalang sa kanyang ina anuman ang mangyari. Si Melina ang padre de pamilya. At ang iba sa kanila ay sunod sa niya rin sa bawat kahilingan niya. Pagkatapos, out of the blue, may lumitaw na figure sa harap ni Dustin. Dustin, nakita mo na ba si Stacy? Nahanap mo na ba siya? Galit na galit niyang tanong. Ito ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Siya ang ama ni Stacy, si Yannick, na siyang may-ari ng Deep Sea Commercial House sa East Mainland. Ang kanyang kasalukuyang negosyo ay samanga sa buong Fallen Immortal Cosmos. Nagkaroon pa siya ng mga dibisyon sa iba pang cosmos sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Ang kanyang negosyo ay lumawak ng higit sa 1,000,000 beses na mas malaki kaysa dati. Master Yannick, pagtingin sa nasa kaharap niyang medyo may edad na. Hindi alam ni Dustin kung paano sisimulan ang usapan. Inuna ni Dustin ang Dark Moon Valley sa kanyang paggalugad dahil mas mahalaga sa kanya si Caroline at ang tatlong sirena. Same time niyang gustong bawiin ang mga ito. Hindi na siya nagtagal sa paghahanap kay Stacy. Ang Sea of Chaos ay nasa kaguluhan ngayon. Matagal na akong nawala ng kontak kay Stacy. At wala akong narinig na salita sa kanya. Anong gagawin ko? Sa sandaling nakita ni Yannick ang masakit na ekspresyon sa mukha ni Dustin. Alam na niya, nalungkot siya at nanlungo. Malaki ang pag-asa niya na sa wakas ay makakasama na rin niya ang kanyang anak na babae. I can't just stand idly by looking for things to miraculously happen. Lalabas ako para hanapin si Stacy. Tiyak na anunsyo ni Yannick pagkatapos ng mahabang paghinto. Obvious naman na mahirap itong desisyon para sa kanya. Siya ngayon ay nasa Heaven Immortal Realm. Ang pagtatapang sa Sea of Chaos lamang ay lubhang mapanganib para sa kanya. Gayunpaman, si Stacy ay ang kanyang pinakamamahal na anak na babae at hindi niya kayang mawala ito. Kaya naman, nagpasya siyang ibalik siya sa kanyang sarili. Dustin, pwede mo ba akong pahiram ng dekalidad na barkong pandigma? Tanong ni Yannick. Master Yannick, malumanay na sagot ni Dustin. Hindi mo kailangang gawin ito. Iwanan mo na yan sa akin. Hahanapin ko siya. Labis na nag-aalala si Dustin para sa matandang iyon. Nakatitig siya sa kanya. Tinatakan ang kanyang pangako. Alam niyang mawawala ng buhay si Yannick sa Sea of Chaos sa sandaling ilantad niya ang sarili sa mga panganib nito. Dapat kang magtiwala kay Dustin. Yannick, hindi magiging mahirap para sa kanya na makahanap ng isang tao sa Sea of Chaos. At saka, kung hindi siya maibabalik, imposibleng gawin mo iyon. Nangangatwiran si Kevin. Don't worry, sir. Ibabalik ko po si Miss Stacy. Paninigurado ni Dustin sa medyo may edad na. Napuno ng guilt si Dustin. Sa pagkakataong ito,
Si Caroline at ang tatlong sirena lang ang naisip niya. Hindi man lang niya namamalayan. Napabayaan na niya si Stacy. Habang nag-flash sa kanyang isipan ang mga alaala ng pananatili niyang kasama si Stacy sa East Mainland. Nagsimula rin siyang mamiss. Master Yannick, huwag kang mag-alala. I'll try my best to find her. Sabi ni Dustin sa pagtatangka niyang aliwin si Yannick. Pakiusap, Dustin. Kapag may nangyari kay Stacy, hindi ko alam ang gagawin ko. Halos wala na si Yannick sa kanyang katalinuhan. Si Stacy ang lahat sa kanya. Mababaliw siya kapag may nangyaring masama sa kanya. Mabilis na tinawag ni Dustin ang kanyang mga alipin. At 12 ng mga ito ang lumitaw sa kanyang harapan halos sa isang iglap. Bawat isa sa inyo ay mamumuno sa isang team para hanapin si Stacy. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay. Ipinadala niya ang larawan at aura ng mga kaluluwa ni Stacy sa kanilang soul cyst. Oo, Master. Sabay-sabay na sagot ng mga alipin. Karamihan sa kanila ay mga tunay na premium grade na mga Diyos na Diyos. At ang iba ay mga tunay na medium grade na mga Diyos na Diyos. Malinaw, sila ang kanyang pinakamakapangyarihang mga alipin. Please rest assured, Master Yannick. I promise I'll also personally go look for her. Sinabi niya, salamat, Dustin. Nang makitang wala siyang tulong dito. Tumalikod si Yannick at umalis ng tame time na nagpasalamat. Violet, Caroline. Alam mo ba kung saan nagpunta si Stacy pagkatapos niyang pumunta sa Ice Palace kasama mo? Lumingon si Dustin kay Violet at Caroline. Naghiwalay kami pagkarating namin sa Ice Palace. Kasama ko si Caroline. At nag-iisa si Stacy. Wala kaming ideya kung saan siya nagpunta. Sagot ni Violet. Tama iyan. Tumanggaw si Caroline bilang pagsang-ayon. Well, mukhang kailangan na nating maghanap mula sa Ice Palace. Sabi ni Dustin. Master, pwede ba akong sumama sa iyo? Tanong ni Violet. Dustin, samahan mo rin kami. Hiniling din ni na Caroline, Ivy, at Suna sumama. Hindi, mananatili kayong lahat dito. Napagdesisyonan kung pumunta mag-isa. Umiling si Dustin. Tinatanggihan ang kanilang mga kahilingan. Alam niya na siya ay pinuntirya ng mga namamahala na Diyos ng dagat ng Chaos. Baka samantalahin nila ang lahat ng posibleng pagkakataon para salakayin siya. Kung isasama niya ang mga babae, tiyak na madi-distract siya dahil kailangan niyang protektahan ang mga ito. Sa halip na tulungan siya, magiging pabigat lang sila sa huli. Dustin, samahan na kita. Iminungkahi ng 12 zodiac na hayop. Nag-aalala sila na baka atakihin ng mga namumunong Diyos si Dustin. Kaya gusto nilang sumama sa kanya upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Oo naman. Ang galing. Tumanggaw si Dustin bilang pagsang-ayon. Ang 3,000 malaki at maliit na universo ay mayroong teleportation array na konektado sa Ice Palace. Naayos na ito matapos pasabugan ni Ronnie. Si Dustin at ang 12 zodiac na hayop ay pumasok sa hanay. Hindi nagtagal. Nakarating na sila sa Ice Palace. Karamihan sa mga nilalang ay umatras sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Ngunit ang isang maliit na bilang ng mga nakatataas na pinuno ay nanatili pa rin. Nanatili sila dahil kailangan nilang protektahan ang hindi mabilang na mahihinang nilalang na naninirahan pa rin sa ilan sa mga cosmoses ng Ice Palace. Ang ilan ay masyadong matigas ang ulo upang iwanan ang kanilang sariling bayan at ang ilan ay piniling bumalik pagkatapos nilang manatili ng ilang sandali sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Para sa kadahilanang iyon, iniwan ng Ice Queen ang ilang matataas na pinuno ng Ice Palace dito upang panatilihing normal ang pang-araw-araw na buhay ng mga nilalang na ito. Ang alyansa ay babalik sa lalong madaling panahon. Sabi ni Dustin habang sinusulyapan ang Ice Palace. Sa oras na iyon, tiyak na papatayin ko ang sinumang maglakas loob na mag-udyok muli sa alyansa. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at naikuyom ang kanyang mga kamao. Dustin, huwag mong sabihin iyan hanggat hindi mo matatalo ang mga namumunong Diyos na iyon. Bamantong hininga ang malaking itim na toro at tinapik si Dustin sa balikat. Nagpatuloy sila sa paglalakad palabas ng Ice Palace.
Pagkatapos ay ginamit ni Dustin ang batas ng oras at espasyo upang mahanap ang bakas ng aura ni Stacy. Ang 12 zodiac na hayop ay gumamit din ng kani-kanilang mga lihim na kasanayan. Here, I could sense her aura in this direction. Wala pang isang oras, biglang may nakita si Dustin at tumingin sa isang direksyon. Oo, malamang na pumunta si Stacy sa direksyong ito. Nakakita rin ng ilang bakas ang 12 zodiac animals. Tara na, Dustin at ang 12 zodiac na hayop. Sabay lakad sa direksyong iyon. Sa kanilang bilis, makatawid sila sa malayong kawalan sa isang iglap. Sa daan, patuloy na ginamit ni Dustin ang kapangyarihan ng batas para malaman kung nasaan si Stacy at nagpatuloy din sa pagpapakawala ng kanyang espiritual na pakiramdam para makita ang aura ni Stacy. Ang kanyang espiritual na pakiramdam ay madaling sumasakop sa daan-daang trilyong milya. Anumang bagay na nasa saklaw nito, kahit isang butil ng alikabok, ay madarama. Nagpatuloy sila sa paghahanap sa kanya sa pamamaraang ito. Sa kanilang lakas, maaari silang pumunta sa anumang lugar sa Sea of Chaos nang hindi natatakot sa anumang panganib. Ang mga aliping ipinadala ni Dustin ay hindi rin tumigil sa pakikipagpalitan ng impormasyon sa kanya. Kaya, mayroong 12-dosenang mga koponan sa Sea of Chaos na naghahanap kay Stacy ng sabay-sabay. Pagkalipas ng 2 araw, sa wakas ay nagpakita ng resulta ang kanilang paghahanap. Ang lahat ng mga pahiwatig ay nakaturo sa isang direksyon. Ang lahat ng mga koponan, kabilang ang Dustin, ay dumating sa parehong lugar. Ito ay medyo malayong magulong walang laman. May bronze gate na naglalabas ng sinaunang at misteryosong aura. Sa ibabaw ng tarangkahan ay isang patag na tabla na may nakaukit na 3 salita. Ethereal Spirit Cosmos. Nawala ang aura ni Stacy dito. Si Dustin, ang 12 zodiac na hayop, at isang grupo ng mga alipin ni Dustin ay nakatayo sa harap ng Bronze Gate. Ang tansong tarangkahan ay napakalaki, at bawat pulgada nito ay umaagos sa kamahalan at karelegan. Ang ilang sagradong aura ay tumutulo rin mula rito paminsan-minsan, na nagpapaginhawa sa lahat ng nakakaramdam nito. Ilang oras na ang nakalipas, biglang lumitaw ang 3 pintuan ng 3 pinakamataas na universo sa dagat ng Chaos. Sila ay kilala bilang ang Ethereal Spirit Cosmos, ang Mountain and Sea Cosmos, at ang Divine Beast Cosmos. Ito ang 3 maalamat na pinakamataas na universo na gumagala sa dagat ng Chaos. Ang kanilang biglaang hitsura ay natural na nagdulot ng isang sensasyon. Hindi mabilang na mga nilalang ang nagtipon sa kanilang paligid upang tingnan. Sinubukan pa nga ng maraming makapangyarihang magsasaka na pumasok sa mga pintuan para makapasok sa kataas-taasang sansinukob. Sa kasamaang palad, walang nagtagumpay. Sa madaling salita, naging tourist attraction ang 3 gate kung saan maraming tao ang namamasyal. Malamang naakit si Stacy sa kaguluhan at pumunta dito. Sabi ni Dustin sa kanyang haka-haka. Ito ay may katuturan. Halos lahat ng mga nilalang sa Sea of Chaos ay interesado sa 3 pintuan ng pinakamataas na universo. Gayunpaman, ang bakas ng kanyang aura ay natapos at nawala dito. Kahit anong pilit ni Dustin at ng iba pa na maramdaman at hanapin siya, hindi nila madetect ang aura ni Stacy. Tila naputol ang clue dito. Paano kaya ito? Medyo balisa si Dustin. Sa oras na ito, ang mga talakayan ay naganap sa mga nanunood sa paligid ng gate. Talaga, isang crack ang lumitaw sa gate hindi pa nagtagal. May pinasok pa nga ba? Biglang napukaw ang atensyon ni Dustin sa kanilang usapan. Nabuksan na ba yung gate kanina? At may nakapasok dito? Nagtatakang tanong ni Dustin. Sa nakalipas na ilang buwan, maraming malalakas na magsasaka ang sinubukang sirain ang pinto at pumasok sa pamamagitan ng puwersa. Ngunit lahat sila ay nabigo ng husto. Sinubukan din ng ilang namamahala na mga Diyos, na gustong pumasok sa 3 pinakamataas na universo. Ngunit wala sa kanila ang nagtagumpay. Kahit na ang mga namamahala na Diyos, sa antas ng kapangyarihan at impluwensyang iyon, ay walang paraan upang makapasok sa mga tarangkahan. Ano ang maaaring gawin ng ibang mga magsasaka sa mas mababang hanay? Gayunpaman,
Nagsimulang umikot ang isang bulong-bulungan, may isang taong nakalagpas sa mga tarangkahan at nakapasok sa pinakamataas na universo. Sa ilalim ng utos ni Dustin, ilang inaalipin na tunay na mga Diyos ang humakbang at naglakad patungo sa mga nilalang na time na tinatalakay ang mga alingawngaw. Nais nilang maghukay ng higit pang impormasyon mula sa mga nilalang na ito. Ang panunuhol ay napatunayang kapaki-pakinabang dahil talagang nakakuha sila ng isang piraso ng balita pagkatapos na masangkot ang pera. Ayon sa mga alingawngaw, halos kalahating buwan ang nakalipas. Ang kapangyarihan ng silang ng gate ay biglang humina at walang la. Isang crack ang lumitaw sa gate. Ang lahat ng ito ay nangyari sa loob ng napakaikling panahon. Kinuha ang pambihira at mahalagang pagkakataong iyon. Nakapasok ang ilang nilalang. Ang balita ay unti-unting kumalat at nakakuha ng atensyon ng lahat ng makapangyarihang magsasaka na nagkataong nasa dagat ng Chaos noong panahong iyon. Maging si Stein, ang pinakatanyag na propeta sa Sea of Chaos, ay personal na dumating upang suriin ang Bronze Gate. Natagpuan niya ang isang kahanga-hangang katotohanan na ang kapangyarihan ng silang ng gate ay may pagbabago sa panahon at humihina sa mga regular na pagitan. Gayunpaman, ang panahon ng pagkabulok ay napakaikli, at magaganap lamang sa isang iglap. Ang kapangyarihan ng pagbubuklod ay magiging mas malakas kaagad pagkatapos ng panahon ng pagkabulok. Kaya, ang sino mang dumaan ay magkakaroon lamang ng isang iglap na makapasok sa gate. Kalahating buwan na ang nakalipas, nang humina ang silang power ng gate. May isang taong kinuha ang pambihirang pagkakataon at pumasok. Biglang nawala ang aura ni Miss Stacy sa lugar na ito. We can't find her anywhere or track her at all. Kung tutuusin sa timeline, parang kalahating buwan na siyang nawawala. Sa tingin mo ba nakapasok na si Miss Stacy sa Supreme Universe sa likod ng gate na ito? Nagtatakang tanong ng asong lumalamon sa langit. Oo, ito ay posible. Tumango si Dustin. Ganon din ang nasa isip niya. Nakapasok na si Miss Stacy sa Supreme Universe. Paano ito posible? Paano niya magagawa iyon sa kanyang limitadong lakas? Nahirapan si Dustin na paniwalaan. Alam niya ang uri ng lakas na mayroon si Stacy. Siguro sa oras na iyon, isang malakas na magsasaka ang nakakuha ng pagkakataon na pumasok at si Miss Stacy ay maaaring sumama sa kanya at pumasok din sa pinakamataas na universo. Haka-haka ng kambing. Well, hindi malayong mangyari iyon. Tumango si Dustin bilang pagsang-ayon. Mabuti pang maghiwa-hiwalay kayong lahat at hanapin ang kinaroroonan ni Miss Stacy. Baka wala na siya dito at pumunta na siya sa ibang lugar. Inutusan ni Dustin ang kanyang tunay na banal na mga alipin ng Diyos. Ito ay tapos na, Master. 12 ng mga alipin ang umalis sa sandaling inilabas ni Dustin ang utos. Maaaring pumunta siya sa ibang lugar. Ngunit malakas ang pakiramdam ko na nakapasok siya sa pinakamataas na universo sa pamamagitan ng gate na ito. Dustin, magtiwala ka sa akin. Ang aking haka-haka at hula ay palaging tumpak. May kumpiyansang sabi ng itim na toro. Oo, samasang-ayon ako sa iyo. Tumango si Dustin sa kanya. Sa mga ordinaryong araw, ang malaking itim na toro ay hindi masyadong maaasahan para sa mga salita nito. Ngunit ito ay isang mahusay na magsasaka at nagsanay ng maraming lihim na sinaunang kasanayan. Hindi nagtagal, narinig ni Dustin ang isa pang balita. Matagumpay na nahula ni Stein kung kailan hihina muli ang kapangyarihan ng pagbuklod ng gate. Sa oras na iyon, maraming makapangyarihang magsasaka ang tiyak na dadagsa sa lugar na ito at susubukan ang lahat ng maiisip na paraan para makapasok. Pagkatapos ng lahat, ang pinakamataas na universo ay ang walang hanggang paraiso para sa lahat ng mga nilalang sa dagat ng Chaos. Nang marinig ang balita, nagulat si Dustin at ang 12 zodiac animals. Manatili tayo ng kaunti at tingnan kung ano ang mangyayari. Mungkahi ni Dustin. Nagustuhan ng 12 zodiac na hayop na makilahok sa lahat ng bagay na kawili-wili. Kaya walang sino man sa kanila ang gustong makaligtaan ang napakagandang pagkakataong humanap ng kasiyahan. 2 araw na ang lumipas mula nang tumira sila rito. Hindi mabilang na mga nilalang ang sumugod. Nang marinig ang balita tungkol sa kataas-taasang sansinukob. Kung titingnan ang magulong walang laman na ito,
Makikita ang isang dagat ng mga nilalang na may iba't ibang hugis at sukat, na pinupuno ang bawat square inch sa espasyong ito. Ito ay isang medyo kamangha-manghang tanawin upang pagmasdan. Napansin din ni Dustin na maraming semi-governing god sa crowd. Nakikita pa niya ang napakaraming makapangyarihang magsasaka na nakatayo sa malayo sa kawalan. Kahit sa malayo, kitang-kita ni Dustin ang nakakatakot nilang aura. Alam ni Dustin na lahat sila ay namamahala sa mga Diyos. Hindi maikikaila na ang tarangkahan sa ethereal spirit cosmos ay nakakuha na ng atensyon ng buong Sea of Chaos. Nandito na si Master Stein. May biglang sumigaw ng malakas. Isang matandang nakaputi ang mabilis na lumakad papunta sa gitna ng karamihan. Napapaligiran ng 12-dosenang mga Diyos na semi-governing. Ang matandang nakaputi ay si Stein, ang sikat na propeta sa Sea of Chaos. Sa buong Sea of Chaos, ang kanyang kakayahang manghula ang pinakamalakas. Master Stein, maaari mo bang sabihin sa amin kung kailan hihina muli ang kapangyarihan ng silang ng gate? Sa sandaling nagpakita si Stein, maraming nilalang ang lumapit at sunod-sunod na nagtanong. Lahat sila ay tumabi sa kanya sa lahat ng panig. Ngunit hindi nakakalimutang magpakita ng malaking paggalang. Kahit na ang isang namumunong Diyos ay magpakita ng kanyang kagandahang loob kay Stein. Pabayaan ang mga simple at ordinaryong nilalang. To be exact, it will happen 4 hours from now. Sinabi ni Stein sa lahat. Nakatingin sa bawat isa ng diretsyo. Walang intensyon na itago ang anuman. Makalipas ang 4 na oras, nagkaroon ng kaguluhan sa mga nilalang na nasa sabik na marinig ang kanyang anunsyo. Hindi natin mapapalampas ang napakagandang pagkakataon. Sa loob ng 4 na oras, magkakaroon tayo ng pagkakataong makapasok sa isang pinakamataas na universo. Ito ay isang kahanga-hangang hindi pa nagagawang pagkakataon. Dapat nating samantalahin ang pambihirang pagkakataong ito. Pagdating ng oras, magtulungan tayo para mabuksan ang pinto at makapasok. Haha, papasok na tayo sa isang Supreme Universe. Maaari tayong tumira at magbungkal doon. Tuwang-tuwa ako. Iniisip ko lang ang magandang kinabukasan. Kitang-kita na karamihan sa mga nilalang ay sabik na makapasok sa kataas-taasang sansinukob. Ang magulong kawalan na ito ay matagal ng puno ng lahat ng uri ng mga nilalang na umaasa ng pagkakataong lumipat sa isang mas magandang lugar. Ang lahat ay sabik na naghihintay sa pagdating ng oras na iyon. Ano ba ang dapat nating gawin? Dapat ba nating sundin sila at pumasok din sa Supreme Universe? Tanong ng tigre. It's just a Supreme Universe. What's so great about it? Isipin ang mga lugar na napuntahan natin noon kasama ang ating Panginoon. Naaalala mo ba kung gaano karaming kataas-taasang sansinukob ang nabisita natin kasama niya? Napakarami nila. Nakangising sabi ng itim na toro. Pero malaki ang chance na si Miss Stacy ay nasa Supreme Universe na ito. Kapag hindi tayo pumasok, mawawalan tayo ng chance na mahanap siya. Sagot ng kuneho. Dustin, ikaw ang magdesisyon. Sabi ng asong lumalamon sa langit habang lumilingon kay Dustin. Sabay-sabay, lahat ng 12 zodiac animals ay tumangala kay Dustin. Kailangan nating maghintay at tingnan. Sa palagay ko ay hindi tayo madaling makapasok sa kataas-taasang universo gaya ng naisip natin. Alam ng lahat na ang mga nilalang mula sa labas ay hindi pinapayagang makapasok sa pinakamataas na universo. Kung gayon, paano magiging posible para sa napakaraming nilalang na masira sa isang pinakamataas na universo ng sabay-sabay? Sabi ni Dustin matapos itong pag-isipan. That's a valid question. So may kakaiba ba sa buong bagay na ito? Curiosity na tanong ng itim na toro. May punto nga si Dustin. Maghintay lang tayo kung ano ang mangyayari. Sabi ng asong lumalamon sa langit sabay tango. Ang hinulaang 4 na oras ay dumating kaagad. Boom! 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 Sa ilang mga pagsabog na ingay. Ang malaking pinto sa kanilang harapan ay biglang nanginig at nagbigay ng malalakas na tunog. Pagkatapos sa harap ng lahat, ang lakas ng siling na ibinubuga mula sa gate ay nagsimulang hum-ina. Oras na. Sa isang iglap, ang mga tao ay nagsimulang sumigaw ng hysterically. Tere na at pumasok na tayo sa Supreme Universe.
Patayin ang sino mang humahadlang sa atin. Let's work together. This rare and great opportunity is finally right in front of us. Hindi mabilang na mga nilalang ang sumugod na parang tubig ng tubig. Nagsisigawan sila at nagtawanan sa taas ng boses nila. Sa di kalayuan, naghanda rin ang ilang malalakas na magsasaka. Boom! 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 Ang enerhiya mula sa karamihan ng tao ay pinagsama at sumugod sa Bronze Gate na parang tidal wave. Ang mga maliwanag na siling ron ay umaagos sa ibabaw ng gate. Ang lakas ng siling ng Bronze Gate na pinahina ng pag-atake ng mga tao ay sumasangga pa rin sa gate. Kahit na ito ay mukhang mahina, ang karamihan ay hindi magkakamali na maliit ang kapangyarihan nito. Sunod-sunod na atake ay binomba ang tarangkahan. Ngunit hindi man lang ito natinag. Gayunpaman, mas malakas ang pag-asa ng mga nilalang na naroroon. Nais nilang makapasok sa kataas-taasang sansinukob anuman ang mangyari. Sa wakas, ang dalawang tansong tarangkahan ay nagsimulang mangyari. Oo, tere na guys, masisira na ang mga pinto. Naghiyawan at maraming nilalang ang nagsimulang umatake ng mas mabilis at mas malakas. Bastos ka, biglang bumagsak ang isang malaking itim na anino mula sa langit at dumapo sa harap ng dalawang tansong pinto. Ang aura na lumabas mula sa kanya ay nagpabagsak sa lahat ng kalapit na nilalang. Boom! Itinaas ng itim na figure ang kanyang kamay at umindayog pasulong, na bumubuo ng isang kakila-kilabot na haligi ng enerhiya na dumaan patungo sa mga nilalang. Isa siyang Diyos na namamahala. Boom! 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 Malakas na yumanig ang dalawang tansong pinto na parang anumang oras ay itutulak na sila. Shoop! 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 Bago pa makapag-react ang mga nilalang. Apat pang nakakakilabot na lumitaw sa harap ng dalawang tansong pinto at sabay-sabay na naglunsad ng mga pag-atake. Ngayon mayroong 5 namamahala na mga Diyos sa kabuuan. Sa likod nila at sa labas ng view ng mga nilalang, may mas malalakas na mandirigma na nanonood at naghihintay. Pagkabukas ng mga pinto, sisingilan na nila. Boom! Sa patuloy na pag-atake ng ilalim ng 5 namamahala ng mga Diyos. Isang napakaliit na bitin ang naglakbay sa dalawang tansong pintuan. Kahit na napakaliit nito upang payagan ang sino mang makapasok o makalabas. Muling bumangon ang pag-asa ng lahat. Bukas ang mga pinto. Biglang umalangaw-ngaw ang malakas na dagandong ng tagumpay mula sa karamihan. Kung ang mga pinto ay may tulak ng bumukas, gamitin ito na maaari silang makapasok kaagad sa pinakamataas na universo. Kapana-panabik iyan. Boom! 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 Ang 5 namumunong Diyos ay nagpatuloy sa pag-atake sa dalawang tansong pintuan na may kakila-kilabot na enerhiya. Buksan mo! Isa sa mga namamahala na Diyos ang nagsisiwalat ng kanyang malaki at gininto ang katawan at inabot niya ang kanilang inabandunang mga cosmos sa malayong kalawakan. Nabinasag ang mga ito sa dalawang tansong pintuan. Ibinuka ng isa pang namamahala na Diyos ang kanyang bibig at sinipsip ang magulong enerhiya mula sa magulong kawalan ng milyon-milyong milya. Pagkatapos ay ginawa niyang dragon ang magulong enerhiya na paulit-ulit na lumilipad laban sa mga pintuan. Ginamit din ng iba pang 3 namamahala na Diyos ang kanilang kahanga-hangang makapangyarihang kakayahan upang salakayin ang dalawang tansong pintuan. Hindi nagtagal, sapat na ang puwang para makapasok at makalabas sila. Mula sa bitek, ang mga sinag ng liwanag ay nasira. Minsan sila ay naging isang malaking dragon at kung minsan sila ay nagiging isang ibong vermilion. Naliligo sa mahiwagang tinang. Pakiramdam ng mga nilalang na maaari silang makalusot anumang oras sa lalong madaling panahon. Ang kataas-taasang sansinukob ay mas mahusay kaysa sa naisip nila. Tere na sa loob. Hindi mabilang na mga nilalang ang sumugod patungo sa puwang. Ang 5 namamahala na Diyos ay tumabi at pinandilatan sila. Dustin, anong gagawin natin? Tanong ng asong lumalamon sa langit na nakatingin kay Dustin. Maghintay at makita ipaalam. Sagot ni Dustin. Habang naghihintay sila, higit sa kalahati ng mga nilalang ang sumisingil sa puwang. Ginamit nila ang lahat ng kanilang lakas upang makarating doon ng pinakamabilis. Sa proseso, maraming away ang sumiklab. Fuck off. Papasukin mo ako. Ang sino mang hamarang sa aking daan ay magsisisi.
Gusto ng pinakamakapangyarihang nilalang na sila ang unang makapasok at napatay nila ang marami pang iba habang papunta sila doon. Gayunpaman, nang ang unang grupo ng mga nilalang sa wakas ay nakarating sa puwang at malapit ng magsisiksikan sa mga pintuan. May nangyaring hindi inaasahan. 2/3. Boom! 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 Mula sa puwang, daan-daang silang ron ang bumulwak. Ang bawat ron ay naglalaman ng kamangha-manghang enerhiya at masakit sa pagpindot. Walang katapusang ron ang sumugod palabas. Dumiretso sa mga nilalang. Ang unang grupo ng mga nilalang na nakarating sa mga pintuan ay nakatatak at sumabog dahil sa malakas na impact. Napuno ng dugo ang langit. Sa isang iglap, 10,000 nilalang ang namatay. Sa kasamaang palad, pinanghinaan ng loob nito ang iba. Pagkatapos ng lahat, ang mga nilalang na ito ay pawang makapangyarihang mandirigma. Gayunpaman, ngayon sila ay parang mga bula. Sumasabog sa kaunting hawakan. Teka, anong nangyari? Takot na takot ang mga nilalang na nasa likuran nila. Agad naman silang tumalikod at tumakbo. Lahat, panoorin ang ceiling power ng mga pinto. Kahit mukhang mahina, hindi. Kung hindi ka sapat na malakas, huwag lumapit sa mga pintuan. O mapapatay mo lang ang sarili mo. Utos ni Stein. Bakit hindi mo sinabi sa amin kanina? Maraming nilalang ang nagalit. Nanunuya sa lupa. Ang iba ay lihim na natutuwa na hindi sila sumugod at namatay din. At mukhang ang ceiling power ng dalawang bronze door ay mas malakas kaysa dati. We had missed its weakest point. Ang kapangyarihan ng pagbubuklad ay nagpapanumbalik sa sarili nito. Hindi magtatagal. Isasara muli ang pinto. Dagdag ni Stein. Hindi pwede. Ang lahat ng mga nilalang ay tumingin sa mga pintuan ng may pananabik. May kakaibang nangyayari dito. Ang pinakamataas na universo ay hindi madaling makapasok. Nakangiting sabi ng malaking itim na toro sa tabi ni Dustin. Habang ang iba ay nag-aalangan. Isang namamahala na Diyos ang humakbang pasulong at kumpiyansang lumakad patungo sa puwang sa mga pintuan. Lahat ng nilalang na nanunood ay napabuntong hininga at napatitig sa namamahala na Diyos. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng isang makapal na layer ng kapangyarihan ng batas. At walang makakakita sa kanyang tunay na mukha. Boom! 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 Ang katawan ng namamahala na Diyos ay nababalot ng enerhiya. Sa bawat hakbang, nanginginig ang magulong kawalan. Sa wakas, naabot ng namumunong Diyos ang puwang at isiniksik ang kalahati ng kanyang katawan. Siya ay nagtagumpay. Maraming mga nilalang ang nakita sa kanya nang mapupungay ang mga mata at bibig. Ang namumunong Diyos ay makapangyarihan. Mas makapangyarihan kaysa sa mga magsasaka na kamamatay lamang. Mukhang hindi naman siya nasaktan. Kung paanong ang pagtitiwala sa namamahala na Diyos ay tumaas. May nangyari. Bigla siyang umungol. Tila siya ay inatake ng isang bagay na kakilakilabot. Bastos ka. Umungol siya sabay atake sa mga pinto. Sa likod ng dalawang tansong pinto. Tila may kakilakilabot na bagay. Ang mas nakakagulat ay ang namumuno na Diyos ay napilitang umatras ng hakbang-hakbang. Sa huli, tuluyan na siyang natulak palabas. Ang dalawang tansong pinto ay nagsimulang magsara ng dahan-dahan. Hanggang sa halos wala na ang gap. Inilalayo ng namamahala na Diyos ang kanyang sarili sa mga pintuang tanso. Tinitigan niya ang maliit na siwang. Sinusubukang sumilip sa puwang sa likod ng mga pintuang tanso. Kasabay nito, ang iba pang namamahala sa mga Diyos ay nagsagawa rin ng kanilang makapangyarihang kakayahan sa pagtatangkang makita kung anong uri ng mundo ang nasa likod ng mga pintong iyon. Sumunod din si Dustin. Inilabas niya ang kanyang hitsura na pakiramdam at ginawa ang lahat ng uri ng mga lihim na karanasan na may kaugnayan sa pag-aayos ng kaluluwa. Na-curious din siya, kung anong klaseng mundo iyon. Ang lahat ay walang kabuluhan gayunpaman. Dahil wala sa kanila ang nakahanap ng anuman. Ang mga mahiwagang batas sa mundong iyon ay sapat na makapangyarihan upang pigilan ang sinumang mag-especially iya dito. Matapos makita na kahit isang namamahala na Diyos ay nabigong pumasok, ang ibang nilalang ay hindi na nang ahas na subukan ito. Ang namamahala na Diyos na nabigong makalusot, ay lumingon kay Stein. Master Stein, ano ba ang lahat ng ito? Noong nakaraan,
Sinabi nilang maraming nilalang ang nakalusot. Pero bakit hindi ako makadaan? Frustration niyang tanong. Ito rin ang nagpagulo sa ibang nilalang na nandoon. Nakatuon silang lahat kay Stein. Naghihintay ng sagot niya. Mukhang sa akin ay hindi pare-pareho ang estado ng Silong Force sa paligid ng mga gate. Noong nakaraan, maaaring ito ay nasa pinakamahina. At sa pagkakataong ito, bagamat kamina ang kapangyarihan nito, mas malakas pa rin ito kaysa dati. Haka-haka ni Stein. Kung gusto nating matagumpay na makapasok, kailangan nating maghintay at subukang muli sa susunod at tingnan kung ang lakas ng pagbubuklod ay nasa pinakamahina nito. Idinagdag niya, paano ang master sa likod ng mga gate na iyon? Mahirap para sa atin na lampasan siya. Tanong ng namamahala na Diyos na nagtatangkang pumasok. Sa totoo lang, bahagi rin ng kapangyarihan ng silang ang master na iyon. Kung hamina ang kapangyarihan ng silang sa paligid ng mga gate, bababa rin ang kapangyarihan ng master na iyon. Sabi ni Stein, tandaan mo na ito ay haka-haka ko lamang. Hindi ako sigurado kung ito ay ganap na tumpak o hindi. Idinagdag niya, Master Stein, naniniwala ako sa iyo. Walang makakapantay sa iyo at sa iyong mga hula. Sigurado akong totoo ang hula mo. Master Stein, maaari mo bang alamin ang petsa kung kailan magiging pinakamahina ang silang power? Kapag dumating ang araw na iyon, babalik ako rito. Sabi ng namamahala na Diyos na nabigong pumasok. Kailangan kong bumalik at gawin ito ng dahan-dahan. Dahil ang isang kataas-taasang universo ay kasangkot. Kailangan ng ilang oras upang makumpleto. Kapag natapos ko na ito, i-aanonsyo ko ang partikular na petsa sa publiko. Paniniguradong sabi ni Stein. Salamat, Master Stein. Babalik ako at maghihintay ng magandang balita. See you all next time. Itinaas ng namumunong Diyos ang kanyang mga kamay kay Stein bilang tanda ng paggalang bago siya nawala sa hangin. Sumunod din ang iba pang namamahala sa mga Diyos. Maliwanag na ang mga namumunong Diyos na ito ay may mataas na antas ng paggalang kay Stein. Kapag nakatagpo sila ng anumang mga problema na hindi nila malutas, si Stein ang kanilang pupuntahan para sa payo. Nang umalis ang huling mga Diyos na namamahala, ganap na sarado ang dalawang pintuang tanso. Isang malakas na enerhiya ang nakahanay sa mga gilid. Tinatakpan ito ng hindi tatagusan. Umalis na tayo. Babalik tayo kapag bumaba na sa pinakamahina ang silang power. Ang ibang mga nilalang ay walang dahilan upang manatili at sa gayon. Umalis din. Narinig mo ba iyon? May ilang nilalang na may mababang kapangyarihan ang pumasok dito noong huling pagkakataon. Nangangahulugan lamang ito na napaka-posible para sa Mistay na mapunta sa pinakamataas na universo na iyon. Napaisip si Dustin habang iniisip ang sinabi ng namumunong Diyos na iyon bago siya umalis. Tama. Ang huling lugar kung saan namin naramdaman ang mga bakas ng kanyang aura ay dito. Ang tanging paliwanag ay matagumpay siyang nakapasok sa mga tarangkahan at nang walang anumang problema. Sabi ng asong lumalamon sa langit. Kasama ang 11 hayop. Sumang-ayon si Dustin. Bueno. Pumunta tayo sa ibang mga lugar para makita kung may makikita tayong iba pang kapaki-pakinabang na mga pahiwatig. Nagpasya si Dustin pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip. Ang dalawang tansong pintuan ay sarado. At ang kapangyarihan ng pagbubuklod sa loob at paligid ng mga ito ay masyadong malakas para masira natin. Kaya walang kwenta ang pananatili natin dito. Naisip ni Dustin sa sarili. Nang hindi nag-aksaya ng isa pang minuto sa lugar na ito. Ginamit ni Dustin at ng 12 hayop ang kanilang kakayahan sa paggalaw ng katawan at nagtungo sa ibang mga lugar. Sinamantala nila ang kanilang mga batas sa spatial at oras at pinakawalan ang kanilang makapangyarihang espiritual na pandama upang hanapin si Stacy. Gayunpaman, inabot ng grupo ng mahigit 10 araw para maglakbay sa karamihan ng mga rehiyon ng Sea of Chaos. Sa buong panahong ito, wala pa ring palatandaan si Stacy. Ang tunay na banal na mga alipin ng Diyos ni Dustin ay hindi rin pinalad sa kanilang paghahanap. Iyan na, kailangan na nating itigil ang walang kwentang gawaing ito. Dapat ay ligtas na sabihin na si Stacy ay nakalusot sa Bronze Gate. Bumalik tayo ngayon sa 3,000 malaki at maliliit na universo.
Kapag ang lakas ng pagbubuklad ay nasa pinakamahina na. Babalik tayo. Nag-propose si Dustin. Si Dustin at ang 12 hayop ay bumalik sa 3,000 malaki at maliit na universo kasama ang kanyang tunay na banal na mga alipin ng Diyos. Pagdating pa lang ni Dustin sa 3,000 malalaki at maliliit na universo, bumungad sa kanyang harapan ang magulong puno ng mundo. Brat, I found something interesting. I bet you will be interested in it too. Sumama ka sa akin. Sabi ng magulong puno ng mundo bilang pagbati. Oh, ang mga salita ng puno ay pumukaw sa interes ni Dustin. Sa likod ng 12 hayop ay sinundan niya ang magulong puno ng mundo. Ilang sandali pa. Tingnan mo, sabi ng magulong World Tree habang nakaturo sa espasyo sa harapan nila. Isang gate, sabay na bulalas ni Dustin at ng 12 hayop. Tama nga, isang malaking gate ang nakatayo sa harapan nila. Mahigpit na isinara ang 2 tila luma at sira-sirang tansong pinto. Sa ibabaw ng mataas na tarangkahan, may isang plaka na may nakasulat sa 3 salita. Nakasulat ito, Divine Being's World. Totoo ba ito? Ito ang pasukan sa mundo ng Divine Being. Halos lumuwa ang mga mata ni Dustin habang nakatitig sa mga nakasulat sa plaka. Hindi ako makapaniwala na may gateway din dito. Naisip niya sa sarili. Anong nangyayari? 3 na ang pasukan sa 3 Supreme Universes doon. Ngayon narito ang pang-4. Ito ay hindi tama sa pakiramdam. Ipinapahiwatig ba nito na may malaking mangyayari? Tanong ng asong lumalamon sa langit. Ganap na sumasang-ayon ako sa iyo. May malaking bagay na dapat na nangyari sa mga kataas-taasang universo. I wonder kung ano yon. Hula ng kambing. Let me give it a shot. Eto na, biglang naglakad ang tigre papunta sa pasukan at buong lakas na sinuntok ang tarangkahan. Ang mga nakasisilaw na ron ay bumangon mula sa mga pintuan. Naglalabas ng nakakatakot na dami ng enerhiya. Dahil sa impact, napilitang umatras ang tigre na nakakawi sa sakit. Ang paa nito ay naging pula at namamaga na may lumabas na dugo. Damn it, mukhang hindi ko ito masisira. Umiling ang tigre at bumantong hininga. Sige, subukan ko, sabi ni Dustin habang humahakbang. Binawi niya ang kanang braso. Iwinagayway ang kanyang kamao, at sinuntok ang pinto. Nagising ang lahat ng mundo ng tao sa loob niya. Bumulwak mula sa kanila ang napakaraming magulong enerhiya at tumutok sa kanyang kamao. Kasabay nito, na-activate niya ang Chaotic Heaven Body at ang katawan ng Heaven Metal Race kung saan lumabas ang maraming rune. Na ginawang nagninangas na beacon ang kanyang kamao. Ang suntok na ito ay naglalaman ng pinakamataas na lakas ni Dustin. Boom! Nabasag ng kamao ni Dustin ang tansong tarangkahan. Kaluskos! Bam! Isang nakakatakot na energy wave ang nalikha sa lugar kung saan ang kamao ni Dustin ay nadikit sa pinto. Na nagpakalat ng mga shockwave sa lahat ng direksyon. Gayunpaman, ang 2 tansong pintuan ay hindi gumagalaw. Kahit 1 pulgada, hindi ito gumana. Napailing si Dustin sa pagkabigo. Ang mga pintuan ay hindi kapani-paniwalang matibay. Kahit gaano pa kalakas ang ginawa ni Dustin, hindi mabubuksan ang gate. Sumuko ka na lang. Ito ay isang nawawalang dahilan. Walang pagkakataon na ang mga pintuan ng isang kataas-taasang universo ay madaling masira pa rin. Magiging gulo kung ganoon. Napabuntong hininga ang asong lumalamon sa langit. Bumantong hininga din si Dustin bilang ganti. Natahimik siya. Iniisip ang sitwasyon. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, sa wakas ay sinabi niya, "Tama ka, wala tayong magagawa sa puntong ito kundi ang maghintay at makita. Nararamdaman ko na may ilang pagbabago sa lalong madaling panahon. Kung isasaalang-alang ang mga pintuan ng maraming kataas-taasang universo ay biglang nahayag. Maaga o huli, baka malalaman natin kung ano iyon." Matigas ang boses niya pero nagsalubong ang kilay niya sa pag-aalala. Pagkatapos ay hindi na siya nag-aksaya ng oras at bumalik sa fallen immortal cosmos. Hindi niya binibisita si Yannick. Dahil wala siyang ideya kung paano ipapaliwanag sa kanya ang sitwasyon. Nangako siya kay Yannick na ibabalik niya si Stacy. Pero ngayon, natatakot siya na baka pumasok si Stacy sa Supreme Universe.
Pumasok si Dustin sa lihim na silid para sa pagtatanim. Hindi pa rin ako malakas. Hindi ako mananalo laban sa isang namamahala na Diyos. Tanging ang mga namamahala na Diyos ang tunay na pinuno ng dagat ng chaos. Kaya kailangan kong maging mas malakas. Bulong ni Dustin sa sarili. Pagkatapos ay nagsimula siyang magtanim sa pag-iisa. Sa ngayon, siya ay isang tunay na katamtamang grado na banal na Diyos. Ang kanyang susunod na layunin ay magiging isang tunay na premium grade na banal na Diyos. Nadama ni Dustin na nakaipon siya ng sapat na kasanayan at pag-unawa sa mga batas. Lalo na't marami siyang natamo noong panahong nakipaglaban siya sa namamahala na Diyos ng Underworld. Bagamat si Dustin mismo ay hindi isang namamahala na Diyos, walang sino man sa kanyang antas ang makakalaban sa isang namamahala ng ginawa niya sa buong Sea of Chaos. Sa labanang iyon, nagawa niyang imulat ang kanyang mga mata at nakita ang lahat sa magkaibang lens. Siya ay naliwanagan. Sa isang paraan, nakipaglaban siya sa kanyang malakas na kalaban na hindi magagapi sa pakikipaglaban at mabilis na pag-unlad. Iyon ang uri ng pag-unlad na hindi limitado lamang sa mga lihim na diskarte at kasanayan sa digmaan. Ngunit sumasanga din sa lahat ng iba pang aspeto ng pagiging buhay kalooban. Tapang, determinasyon, at marami pang iba, na sublimate nito ang labanan sa sukdulan. Nahihigit na mga diskarte at pamamaraan. Ito ay isang malaking pag-unlad sa psikolohikal na paniwala. Para sa mga tunay na master sa Sea of Chaos, ito ang pinakamahalaga at mahalagang bagay. Noong una ay iniisip ni Dustin na hindi siya magkakaroon ng pagkakataong makalusot sa lalong madaling panahon. Ngunit ang pakikipaglaban sa namumunong Diyos na iyon ay nagpahintulot sa kanya na gumawa ng isang malaking hakbang pasulong sa kanyang paglilinang. Boom! 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 Hindi nagtagal pagkatapos simulan ni Dustin ang kanyang paglilinang sa pag-iisa. Nakatagpo niya ang Thunderstroke Doom. Hindi ko maiiwasan ang Thunderstroke Doom dito. Masyadong makapangyarihan. Sisirain nito ang fallen immortal cosmos. Pagkatapos ay lumabas si Dustin sa lihim na silid at nagtungo sa isang walang laman malapit sa 3,000 malalaki at maliliit na universo kung saan ligtas niyang maiiwasan ang Thunderstroke Doom. Naka-cross-legged siya sa gitna ng magulong kawalan. Ang kulog at kidlat ay marahas na hamampa sa ulo ni Dustin, na nagbabanta sa pagkawasak ng lahat. Lumipas ang isang araw, at natapos na ang Thunderstroke Doom. Iniunat ni Dustin ang kanyang kamay at ginamit ang napakatalino na batas ng espasyo upang lumikha ng isang maliit na independenteng espasyo sa magulong kawalan. Pinasok niya ang maliit na espasyong ito para sa paglilinang. At hindi nagtagal, nakatagpo siya ng ilang Thunderstroke Dooms. Sunod-sunod. Isang araw, si Dustin ay naglilinang sa maliit na espasyo. Nang biglaan, pinitik niya ang palad niya. At may lumabas na Jade Sleep dito. Pumunta ka para pag-usapan ang diskarte kung paano natin haharapin si Ronnie. Isang tinig mula sa Jade Sleep ang nakikiusap. Ang boses din ang nagbigay ng spatial coordinates kung saan sila magkikita. Hindi nagtagal. Isang misteryosong namamahala na Diyos ang nag-imbite kay Dustin na samahan siya sa pakikitungo kay Ronnie. Ngayon, dumating na ang mensahe. Matapos itong pag-isipan, tinapos ni Dustin ang kanyang paglilinang sa pag-iisa at bumalik sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Agad niyang ipinaalam sa 12 zodiac animals ang mensahe. Dustin, sa tingin ko hindi ka dapat pumunta. Ito ay masyadong mapanganib. Ang lahat ng namamahala na Diyos sa dagat ng chaos ay patay na laban sa iyo. Paano kung gawin nilang pagkakataon na salakayin ka? Ang boses ng tigre. Nagsalubong ang mga kilay sa kawalan ng katiyakan. Naiintindihan ko ang iyong pag-aalala. Gayunpaman, kung hindi natin papatayin si Ronnie, ang 3,000 malalaki at maliliit na universo pati na rin ang alyansa ay hinding-hindi magiging kalmado. Masyadong malayo sa karaniwan si Ronnie. Masyadong mabilis ang pag-unlad ng kanyang lakas. Aaminin ko, hindi rin mapalagay ang pakiramdam ko. Hinala ko na galing siya sa Land of Outlaw. Tsaka nung huling pagkikita namin, kalahati lang daw nakarecover ang injury niya. Kung ito ay totoo, kapag siya ay tunay na bumalik sa kanyang pinakamataas na estado,
Walang sino man sa Sea of Chaos ang makakaharap sa kanya. Mas mabuting magtulungan para patayin siya ngayon. Paliwanag ni Dustin. I also suspect na ang totoong Ronnie ay matagal nang nawala. Malamang na ang Ronnie na ito ay isang matanda at kakilakilabot na halimaw. Ang sabi ng asong lumalamon sa langit. Marahil hindi siya isang nilalang mula sa Sea of Chaos. Ngunit sa halip ay mula sa Absolute Space Sea. Hula ng kambing. Ang Absolute Space Sea. Medyo natigilan si Dustin. Hindi nagtagal. Pumasok si Dustin at ang 12 zodiac na hayop sa Absolute Space Sea. Medyo posible iyon. Ang Land of Outlaw ay mula sa Absolute Space Sea. Tumango ang makulay na tandang bilang pagsang-ayon. Paano ito? Hayaan mo kaming sumama sa iyo. Dustin. Kasama namin. Hindi magiging madali para sa mga namumunong Diyos na saktan ka. Mungkahi ng asong lumalamon sa langit. Tumingin si Dustin sa mga zodiac animals at tumango. Okay. Aniya. Ang mga mata ay sumisigaw ng may determinasyon. Pagkatapos ay pumunta sila sa lokasyon na ibinigay sa Jade Sleep. Nakarating sila sa kanilang destinasyon sa kalahating araw. Nandito na tayo. Narating ni Dustin at ng 12 zodiac na hayop ang isang napakalayo at mapanglo na kawalan. Walang tao doon. Kung paanong inilalabas nila ang kanilang espiritual na pandama upang hanapin ang lugar. Biglang lumitaw ang mga ripples. Sa espasyo sa unahan nila. Mula sa espasyong iyon, dahan-dahang lumitaw ang isang inabandonang kontinente. Sa kontinenteng iyon ay nakatayo ang isang dosenang nakakatakot na mga figure. Lahat sila ay mga Diyos na namamahala. Halika dito, Dustin. Utos ng isa sa kanila. Si Dustin at ang 12 zodiac na hayop ay dumarating sa kontinente nang ang isa sa mga namamahala na Diyos ay gumawa ng hindi pagsang-ayon na tunog. Humph! Ang figure ng namumunong Diyos na iyon ay nababalot ng hindi maipaliwanag na batas habang tinitingnan nito si Dustin. Gusto mo ba ng isa pang away? Mas magiging masaya akong bigyan ka ng isa. Ngumisi si Dustin. Nakilala niya ang figure sa isang sulyap. Ito ang namamahala na Diyos ng underworld na nakalaban niya noon. Ang batas ng kamatayan na ibinibigay ng figure ay napakatindi na si Dustin ay walang pagdududa tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Young man, you are so brave yet so ignorant. Ignorant people are always stupidly fearless. Ang mga mata ng namamahala na Diyos ng underworld ay walang kapantay na matalas. Ang batas ng kamatayan ay patuloy na lumawak sa nakapalibot na walang laman. Itim na fog na gumugulong at lumulubog. Kumalma kayong dalawa. Sa ngayon, ang common enemy natin ay si Ronnie. Sana ay pareho ninyong maisantabi muna itong munting alitan ninyo at magtulungan para mapabagsak ang bastos na si Ronnie. Payo ng isa pang namumunong Diyos. Nababalot siya ng malabo na kapangyarihan ng batas. Humph! Tumigil sa pagsasalita ang namamahala na Diyos ng underworld at nag-cross arms. Na parang batang pasaway. Tumigil na rin sa pagsasalita si Dustin at ngumisi.